don't give a fuck what you say. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang Elio po. And guys, ang bibigyan naman po natin na reaction sa ngayon ay iyong statement ni Dr. Love po regarding nga po sa plano ng mga big sponsors ni Biancy ay matutuloy na. Well, bigyan po natin yan ng reaction maya-maya lang guys. And para sa mga sa mga pupunta sa sementeryo para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nako, ingat-ingat po tayo lalong-lalo na po sa mga biyahero po sa mga nagpupunta or galing sa mga malalayong lugar. Ingat po tayo diyan. And siguraduhin maayos ang ating mga sasakyan bago po tayo bumiyahe. And siguraduhin din na nakasarado ng maayos ang ating mga bahay bago iwan, at iwasan din po natin ang pagpo-post sa social media na walang tao. Kumbaga, umalis kayong lahat. No? Dahil sinasamantala po yan ng mga mabubuting tao para magnakaw. So yan guys, at mag-post na lang po kayo na wala kayo sa bahay once nakabalik na po kayo. So yan guys, and yan, bago tayo tumuloy, syempre, huwag natin kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, and Kalingap Rob. So yan guys, samahan po ninyo ako. Tuloy-tuloy na po tayo. Let's go! Lahat po ng titas at mga titos po ng IDSE. Thank you so much. Kakatawag lang po sa akin ni Sir Leo Alito kanina. At approve na po yung kanilang plano ni Tita Rixie. Na gusto nila pauwiin na lang si Biancy. Sa hatid sundo na lang ng magulang para magkaroon lagi ng bonding moment ang pamilya. Kaysa doon sa nag-iisa si Biancy sa boarding house at hindi daw nakakatulong kay Biancy ang ganun. At lalong dami daw pumapasok at pupunta sa bahay ni Biancy. Hindi po nagustuhan ni Sir Lito yung ganun. So yun na guys, regarding nga po sa desisyon ng mga big sponsors, lalo-lalo na kay Tita Rexy and Sir Lito po, ay napakaganda po yan. Kumbaga ay malaking advantage para kay Biancy po yan, dahil total, nasabi naman ni Dr. Love before na ang lapit lang naman pala ng bahay ni na Biancy. Tsaka sa school po, mga nasa 15 minutes drive lang naman pala. So, ibig sabihin, hindi talaga kailangan ng boarding house. Diba guys? And ang magiging advantage nga niyan, marami. Hindi na kailangan maglaban ni Biancy, nakagaya ng ginagawa niya sa boarding house. Hindi na niya kailangan magluto para sa sarili niya, nakagaya ng ginagawa niya sa boarding house. Yung pag-prepare ng mga damit niya, may kasama na siya ngayon. Andiyan na yung kanyang mama po, na pwedeng umalalay sa kanya pag nasa bahay niya. Pag nasa bahay siya. And most especially, yung peace of mind kung tawagin. Na yun nga, everyday makakasama niya yung kanyang pamilya. So yun, marami pa sigurong iba guys na pwedeng maging advantage ng araw-araw na pag-uwi niya sa kanilang sariling bahay guys. And yun, tungkol pa rin po sa mga maraming pumupunta doon na kung sino-sino nga na sinasabi po nila, well, naging issue na po yan before, and hanggang ngayon issue pa rin. So, para matigil siguro yung issue na yan, mabuti pa nga siguro ay talagang gawin na yung plano ng big sponsors na sinasabi po, na pabalikin na lang si Biancy dahil hindi naman nakakatulong pala yung pagbo-board niya. Actually, ang inakala kasi before ng nina Tita Rexy po at Sir Lito, kaya nila ikinuha ng magandang boarding house si Biancy. Ang iniisip nila before is magiging maaluan yung oras ni Biancy po, dahil napakalapit nga naman sa school nila yung boarding house. Yun naman pala, nagdulot ng sa oras, malaking advantage yun. Pero yun na nga, at hindi naman alam na may mga ganong susunod na mga konsekwensya po, ay yun, napagtanto po nila na hindi nakakatulong. So yun po ang sa tingin ko ay ibig nilang sabihin po, kumbaga hindi na nagkaroon ng patawag dito ng privacy itong si Biancy na sinasabi nga po nila
na may mga pumupunta na kahit 10 oras di umano ng gabi ay may pumupunta pa rin doon. So yun guys, para sa akin, kung ako ang tatanungin, kahit hindi naman po importante yung aking opinion, ay ako ay magiging masaya at payag na payag po sa desisyon nila na bumalik na lang si Viancy. Ang dami pong advantage, tsaka yung safety po niya, nandoon. And andyan naman po yung papa niya, na pwedeng maghatid sundo sa kanya. Total, hindi naman daw kalayuan daw talaga. So yun guys, abangan po natin yan. Kung sino-sino nagpipicture, nagbibideo si Viancy. Lalo na yung narinig nila yung salitang PA. Ayaw na ayaw po nila yung PA. Ayaw po ni Sir PA. Lito at ni Tita Rixie. Yeah. Sir Lito yung PA. Huwag daw turuan si Viancy na magiging tamad. Kasi hindi. Okay guys, speaking of PA, which means personal assistant, actually, sa totoo lang, nag-umpisa naman yan sa mga photoshoot na merong alalay, umaalalay, personal na umaalalay, hindi yung kung sino-sino, hindi halo-halo. Kumbaga, hindi, kailangan isa lang yung aalalay kay Viancy po, personal assistant po ang tawag doon, kahit sa mga artista, personal assistant din po ang tawag doon po, pero hanggang doon lang sa photoshoot. Ngayon, kung lumagpas doon, ay iba na ang tawag doon. Siguro hindi ko na alam kung ano pwedeng itawag doon po, kasi ginagamit lang naman sa Team Kalingap pagka may mga shooting na yung mga batawag doon, yung photoshoot, yan, kadalasan photoshoot po, kakaroon ng isang umaalalay sa pag-prepare ng mga susuotin, tapos yung mag-i-schedule kung ano yung susunod na gagawin para ma-prepare lahat. Yun po yung dating tinatawag nila na PA. And kung lumagpas po doon, kumbaga hindi nakasama sa work yung pa rin ng tinatawag na PA, ay hindi ko na alam kung anong pwedeng itawag doon, Pero may nabanggit din before si Kalinga Prab, ito balikan nyo po yung mga live ni Kalinga Prab. May nabanggit din siya na huwag nating limitahan si Viancy kung sino yung gusto niyang maging mga kaibigan po, ang kailangan lang, siyempre, pumili lang naman si Viancy ng ng hindi makakasama para sa sarili niya, And hindi ko sinasabi na yung mga PA na yon ay maging kaibigan niya or makakasama sa kanya. Well, hindi ko sila kilala personally, guys. So, ang lumalabas sa mga sinasabi ko ngayon ay sariling opinion ko lamang po, So, yan, wala akong kilala sa kanila na personal. Ako isang simpleng reactor lang at ang pinagbabasehan lang po natin dito ay kung yung mga lumalabas sa video po na ating binibigyan ng reaction. Hanggang doon lang. Hindi rin ako lumalagpas doon, guys. So, yun. Ang pagkakaintindi ko, ang PA is hanggang sa lang. Hanggang doon lang sa photoshoot or kung sa tinatawag na location ng photoshoot, doon lang talaga mag-i-exist yung PA po, Pero pagka hindi na kasama sa work, kumbaga tapos na yung photoshoot, siguro kung merong gustong sa mga susunod na photoshoot, kung magkakaroon man, kung may gustong sabihin siguro yung PA na yon, pwede naman siguro yung message, na mag-prepare ka ng ganito damit, mga ganyan-ganyan. Pwede naman siguro yung message yun. Not necessarily na kailangan puntahan pa siguro sa bahay po ni na Viancy or sa boarding house po. Yun po ang aking sariling opinion, guys, And kung out of work na po, outside work na, yung pagkikita-kita pa rin nila, hindi na natin alam kung sila ba ay talagang magkakaibigan na ba na hindi sa trabaho. Yun lang po, guys. So, tuloy po natin. Hindi nag-uumpisa ang hindi maganda at tsaya-aya kay Viancy. Yung may PA. Sino man daw ang nagpauso niyan, itigil na raw kumari. Sila daw nagpapaaral, sila daw ang nabahala sa edukasyon ni Viancy, at sila daw ang dapat masunod, hindi yung kung sino-sino lang nagdidik. Ayun, matindi yun, guys, na binitawan ni Dr. Love po,
Dahil yung mga sponsors ang nagpapaaral, sila ang tumutulong, so sila ang masusunod, hindi kung sino-sino lang. Guys, ito medyo maselan talaga yan, no? Meron ba talagang nakikialam sa buhay ni Biancy? Bukod sa mismong, mismong direct na tumutulong ko sa kanya. Unang tumulong, sabihin na natin, walang iba kundi si Kalinga Prab, sina Kuya Val. Sila lang naman ang ano, no? Pero hindi naman po nila, sa tingin ko, hindi naman po, wag yung, ano guys, na sila yung sinasabi na nagdidikta po, ano. Ang sinasabi ko lang dito ay yun lang ang alam ko na connected kay Biancy. Bukod kay Dr. Lab, yan, si Dr. Lab, tsaka yung mga sponsors po, ano. So, may alam po kayo na nagdidikta sa kay Biancy, pa-share naman. Wag na nating isali si Kalinga Prab kasi ano na yan, kumbaga given na yan. Pero sa pagkakaalam ko, hindi rin nila dinidiktahan si Biancy. Kumbaga may sariling desisyon si Biancy. Kagaya nga po ng kahit mga pag-shooting ng vlog ay inaalam pa nila kung busy si Biancy o kung maluwag ang kanyang oras po, ano. At yun ay alam ko, nire-respeto din na Kalinga Prab. Kaya minsan, nami-miss na natin yung pagbablog sa kanya. Yung pala ay busy talaga siya o kaya hindi maganda yung kanyang pakiramdam. Kaya wala tayong napapanood. Yun lang ang napakalimitadong pagkakaalam ko, guys. Pero sa sinabi ni Dr. Lab na kung sino-sino yung nagdidikta, yun ang wala po talaga akong ka-idea, guys, no? Pa-share naman dyan kung may kilala po kayo. Na po nila ng ano, ayaw na po ni Sir Lito ng magbo-boarding house pa si Biancy. Kung ganyan rin lamang na merong nagpupunta sa bahay, na nagpipicture, kung ano-anong ginagawa sa bahay, meron pa raw natutulog sa boarding house. Nako. So, Yun. Mukhang bago na naman yun, guys. Mukhang, yung may nagpunta ron, meron ding nag-inuman na issue. Actually, parang, ano na yun kumbaga lumipas na po, parang solved na kung tutuusin. Pero yung nakikitulog na naman doon, nako, yan ang hindi ko pa rin, grabe. Talaga na pag-iiwanan na ako, guys. So kung sino man po yung nakikitulog na naman po sa boarding house ni Biancy, pa-share naman po dyan na kung wala bang rason na nakitulog or may rason na nakitulog. Kung sino ba talaga yon, guys, pa-share naman. hindi daw po talaga. So mabuti pa raw ang uwian, pinaka-the best bonding ng pamilya ay yung hatid sundo ng ama't ina. Yun daw ang pinakamaganda. Ang dami dito nag-aaral sa lugar namin. May rami dito. May mga nursing dito, may entrepreneur. Ang daming nag-aaral dito. Lahat po sila uwian sa lugar na ito. 20 minutes to 15 minutes lang po ang travel dito. So wala pong dahilan. Kaya po, iniiwas na po nila para hindi mapabarkada si Biancy. At ayaw po nila yung may PA na yan. Hindi daw nababagay sa katulad ni Biancy nag-aaral. Huwag daw turuan si Biancy na maging ano. Kaya ayaw nila ng PA na yan. Kung sino man yung umaligid at nagpi-PA dyan, sinsya na po. At hindi po nagustuhan ng ating mga bigating sponsors yung inyong ginagawa. Matindi yan. Well, guys, kung iintindihin naman natin yung mga sponsors po, maganda talaga yung kanilang plano na ilayo si Biancy po sa mga istorbo sa buhay. Kumbaga, kung talagang nakaka-istorbo nga yung mga yun at kung hindi masama at kung hindi maganda ang hangarin po nila at hindi part ng work. Kasi ang alam ko lang kasi PA hanggang work lang yan. So yun, guys, tsaka yung huwag turuan na maging tamad si Biancy, well, iba na naman po yun. Ba't ba ang dami? Yung bang PA ay nagiging ano na rin yun? Kumbaga, parang katulong na rin siya. Yun ba yung nangyayari, guys? Hindi ko talaga alam yun. Kumbaga, grabe. And, tingin ko, may desisyon din si 18 na rin si Biancy.
Alam na sana nga lang ay alam na niya yung kanyang, lahat na ginagawa ano, or baka naman, baka lang, nasobrahan lang yung mga impormasyon. Yun lang naman. Kumbaga, bakit may nabanggit pa na huwag turuang maging tamad po, ano, si Biancy. Ibig sabihin, may ano siya, may katulong siya. Sino kaya yung katulong niya, di ba? Kung pakiusap lang po, tigilan na po natin yan at magiging ano tayo. Tulungan natin si Biancy magtapos sa kanyang pag-aaral. Hindi natin dapat turuan na magiging tamad. Yun, sakto. Huwag turuan na maging tamad si Biancy. So, kayo na mga nagtuturo dyan para maging tamad si Biancy, huwag yung gagawin yan kasi hindi maganda yan. Alam naman natin na ipinanganak si Biancy, parang ano na yan, parang independent na nga. Kahit nung hindi pa siya nakikilala ng Team Kalingap. Kumbaga, nakakatulong na rin yan sa pamilya before, sa paglalabada po, ano. Kumbaga, hindi na siya, parang lagi niya sinasabi na hindi na siya bata, di ba? So, yun ang ibig sabihin. Ngayon, kung may nagtuturo para maging tamad siya, naku, yari kayo ngayon. Para sa kapakanan ng pamilya ang kanilang gusto. Gusto nila magkabanding ang ama't ina at mga kapatid ni Biancy. Kaya, doon sa may nagbabalak po na rerenta ng bahay, wag na po ninyong tuloy, kumari po. Dahil sila po ang mananagot dyan. At sila po ay hindi na po nila itutuloy. May bago na naman. Sino kaya yung mga yan? Nagpaplano na, ewan, basta guys, ang isa lang ang alam ko, pagka naibalik na sa bahay si Biancy, ay magiging mas okay na siya. Magiging panatag na siya, no? So yun lang ang alam kong pwedeng makabuti po sa kanya, guys. So baka kayo dyan, ibang mga sponsor, may binabala kayo, huwag niyo pong ituloy. Ayun, medyo luminaw-linaw guys na baka may ibang sponsors na nagpaplano daw na ikuha ng ibang bahay or apartment. Siguro si Biancy ay huwag na lang ituloy. Well, grabe ano, napaka-controversial talaga itong napakagandang dalaga na ito. Palibasa kasi napakabait at napakaganda, kaya tuloy ganyan ang nangyayari, sikat na sikat, kaya nagiging ganyan. And tama nga naman din. Pero ano na yun guys, kumbaga desisyon na rin ni Viancy yan ngayon kung sino susundin niya, no? Pero tingin ko naman si Viancy ay may malinaw na pag-iisip po, ano? At alam ko na gustong-gusto rin niya makasama yung kanyang pamilya every day. So, alam ko pipiliin niya, uwiin na lang siya sa kanila po, ano. Yun. And balita nga before, si Dr. Love din ang nagsabi na ikukuha ng sariling driver itong si Biancy. So, napakaganda yun. Di ba guys? At kontra po kami, lahat ng karamihan ng mga bigateng sponsor ni Biancy. Ayaw na po nila. Yung mga titas ko po from USA, titas from Canada, ayaw po nila. Gusto na po nila ng uwian. So, nakikiusap po kami. At nanikluhod po kami. Nakikiusap sa inyo na huwag nyo na pong subukan. At ayaw po ng karamihan at nakakarami ng mga sponsors na mag-rent pa si Biancy ng bahay. Hayaan daw po magkapag-banding ang pamilya. Sa kanyang mga kapatid, ama at ina. So, yun po ang gusto. Actually, yung kasing mga bagay na yun, guys, is meron namang, pwede namang mag-decide yung pamilya ni Biancy. Meron pa siyang magulang, buhay na buhay. At si Biancy, nasa tamang edad na rin po, ano. Pwede rin naman siyang, mag-decide. At kung sasabihin niya na, mas gusto ko, uwian na lang. So yun ang kailangang masunod. Pero kung sabihin niya na, sige, gusto ko yung mag-boarding house, nako, medyo masalimuot yan kasi maraming mga maapektuhan. Kung iba-ibang klaseng mga sponsors, iba yung gusto ng ibang sponsors, iba rin yung gusto ng ibang sponsors, magkakaroon po ng panibagong issue. Ngayon, mas maganda kung si Biancy mismo magsabi
na at yung kahit sino sa pamilya niya, kahit yung magulang niya, pwede magsalita tungkol diyan eh. Masarap din siguro marinig natin no, yung panig ng pamilya ni Biancy pagdating sa mga ganyang desisyon kasi ano na yan eh, napaka-private. Kumbaga, sariling buhay na ni Biancy yan, hindi na part ng iba. Sabihin lang nila, okay, dito na si Biancy kasi gusto rin namin siya makasama everyday at mapoproteksyonan namin siya. Sarap pakinggan yan guys, no? Sana nga ano, magsalita rin sila. Sana maintindihan ng iba. Maraming salamat po sa inyong pag-intindi. Sa lahat ng sponsors, Sir Leo, Sir Lito, Ma'am Rixie, Tita Rixie, Tita Annalyn, Tita Ana from Japan, Tita Faye Monteveros, Tita Lani ng USA, salamat din po. Tita Lani ng Caballero din po, salamat din po. Timbanig, Tita Melanie Cordero, Tita Nika Pagado, Tita Roda Bundad. Sa lahat po, sa lahat ng GC, HC Community, Collaborations, Tita Gima Cruz, yan, salamat po. Sa lahat po ng mga titas natin na nagmamahal kay Biancy, magkaisa po tayo sa gusto po ng nakakarami na nawa matanggap niyo po, na matanggap po natin sa ating mga sarili na ang pagkakaisa ay siyang higit na nakakabuti para kay Biancy. Maraming salamat po. Support natin si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kuya Kalingap Rob, Ma'am Jack Tapia Matubang. Supportin po natin ang Kalingap Taha. So yun guys, grabe, napakaraming mga titas na ano at napakaraming iba pa. Hindi lang mga titas siguro na talaga nga namang tumutulong no at bumaback up sa pangangailangan ni Biancy, mapa-financial man yan o moral, ang dami ninyo. Kumbaga, maganda rin yung panawagan ni Dr. Love na magkaisa kayong lahat po ano dahil tingin ko naman iisa ang inyong hangarin. Kumbaga ay makatulong at mapabuti at maiangat ang buhay ni Biancy. So, ang sarap siguro yung magkaroon ng pagkakaisa. So, yun lang guys. Wala rin akong alam kung meron kayong mga personal na issues. Ang akin lang, isa yung sinasabi ng Dr. Love na magkaisa is napakaganda. So, yun lang po ang aking nire-reactionan. Kung ano man yung narinig dito sa video na ito, hanggang doon lang. Kung ano man meron sa labas, ay wala na akong alam doon. So, yun guys. So, para kay Biancy, nako, hayaan mo yung mga issues and basta kung ano yung alam mo makakabuti sa'yo, yun ang gawin mo. And tungkol naman sa pakikipagkaibigan, tama naman din yung advice ng mga nakakatanda sa'yo na piliin mo kung sino yung mga makakapag-impluensya sa'yo na mas mabuti para sa kabutihan po ano. And narinig ko na yan kay Kalingap Edu nung nasa kalagitnaan palang siguro ng kasikatan mo. Nabanggit na rin ni Kalingap Edu dati niyan sa'yo na ganun ang pagpili ng kaibigan. Dapat yung magandang impluensya. So yan. Nako. At hanggang dito na lang ulit guys. And peace sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So, God bless po sa lahat. And mega love shout out sa lahat po ng mga titas and titos na talagang tumutulong kay Biancy at sa kanyang pamilya. So, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Peace out. Bye.